Okay, good evening. Okay, good evening, everyone. So we have 8 viewers. Okay, good evening, future LPTs. So later we will proceed to discuss some topics or areas in TLE majorship. Discuss some topics or areas in TLE majorship. Discuss some topics or areas in TLE majorship. So we have, okay. Good evening, Sir Romar. Good evening, Ma'am Marlita. Okay, good evening, everyone. So I think kakaunti pa po yung mga natin na i-discuss sa major subjects sa TLE, right? So yung iba sigurong viewers ko dito nag-enroll sa CBRC or sa ibang review center. So ito malaking tulong po to sa inyo. Okay, Sir Ryan, good evening. Okay, so ayan, ngayon lang nagka-oras. So buti na lang hindi tayo inabot ng 11. Okay, so nag-start tayo ng 9. So siguro makakapag-drills tayo ng siguro mga 150 question by Thursday and Friday. Okay, sa Friday makakapag-drills tayo ng mahabaan sa major shift natin. So medyo wala kasing pasok by Friday. Kaya makakapag-drills tayo ng maayos. Okay, so ayan. Good morning, Sir RJ. Sarah Lynn. Good evening. Sino pa ba? Mga nagaan sa natin live. Sir JR. Shout out sa'yo, Sir JR. So we have 74 viewers. Start. So I think alam nyo na to. Start tayo sa discussion. In question number 1. So we are going to discuss the drafting, right? So nasa drafting tayo. So these lines are used to indicate the measurement of objects and are represented by fine, dark, solid line. So ano yung clue natin dito? It is the dark, solid line. So it is letter A, letter line, B, extension line, C, dimension lines, or letter D, center line.
So, what is the difference between the 4? So, ano ba si dark solid line? Ano ba nagre-represent dito as a measurement? Para ma-indicate natin yung fine dark solid line object. Okay, good evening, Ma'am Belly. Tama ba? Sorry, lagi kasi kong nasasanay sa good morning. Okay, yan. Good morning. So, ayan. Start tayo sa drafting. So, it is A, B, C, or D? Okay, very good. Na-discuss ko na yan, di ba? Ulitin na lang natin. Tingnan ko kung may magkamali pa rin sa question number 1. Okay, future LPTs, bakit mali si leather line? Ano bang nire-represent ni leather line? It is a what? It is a fine broken line. Pag broken line ang pinag-uusapan natin, it is a leather line. Naunawaan po ba? So, how about sa extension line? O, diba, sabi ko, when we say extension line, it is the what? Ano siya? It is the indicating or extending the edge of the drawing. Okay? Para ma-determine natin yung limits of the extension. Kaya hindi po si extension line. Mas lalo si center line, right? So, the answer is letter C, dimension line. Naunawaan ba? Okay. So, mamaya we have a computation, right? Okay. If an drawing is an equal measure, then refers to blank. O, ito, equal measure. A, it is perspective drawing. B, isometric drawing. C, mechanical drawing. Or letter D, it is oblique drawing. Okay. So, ano ba? Nagre-represent daw as an equal measure. Ano po yan? Okay, very good. So, from the word equal, same. Ano yung clue? Pag pinag-uusapan natin is same, equal, from the word iso. Iso, meaning equal. Okay? Or the same. Kaya po ang hinahanap natin sa question number 2 is isometric drawing. Bakit po hindi si perspective drawing? Bakit hindi si perspective drawing ang pinili natin? Bakit hindi siya? Bakit hindi si perspective drawing ang pinili natin? Ano bang ibig sabihin ni perspective drawing? Future LPTs. Ano bang ibig sabihin ni perspective drawing? Okay, sagot nga sa comment section kung alam yung ibig sabihin ni perspective drawing. Okay, very good, Mark Lester. It is view. Perspective, view. Okay. O, how about si, oblique drawing? O, diba si oblique drawing that have one plane parallel. Nasa one plane parallel po siya to the picture plane which is the same size as the orthographic view. Isometric po, they have 30 by 60 degree of
triangle. So, si isometric din po, meron siyang 3-dimensional drawing na nagre-represent ng width, height, and depth, all drawn by a single plane. Kaya, ang tamang sagot, pag ang tinatanong is equal measure, it refers to the isometric drawing, not a mechanical, not an oblique drawing, and also not a perspective drawing. Okay? So, the correct answer po is letter B. Okay, very good. Ma'am Merlita, when we say perspective, it is the pictorial view. Pictorial view. Tinitingnan natin. Okay? So, next question. It is question number 3. O ito. When parts that are not seen, represented by series of light dashed line, then this classified as A. Reference line, B. Visible line, or letter C. Invisible line. Okay, anong pinaka-clue natin? Not seen. Nagre-represent siya saan? Series of light dashed line D. Oh, it is classified as very good. It is invisible line. Okay. Very good, future LPTs. You get the correct answer. So, sana wala nang magkakamali sa question number 3, ha? Okay. Yes, very good. Invisible po. Very good po. Invisible line ang tamang sagot. Not seen. So, nagre-represent po siya as a invisible line. Not a visible line, ha? Pag from the word visible, nakikita natin. So, ang nakalagay is not seen. So, ibig sabihin, it is invisible line. Okay, next question is question number 4. One of the practice of a good draftsman is never letter without. O, ito yung pinaka main practice of a good draftsman. A, it is a guidelines. B, it is a pencil. C, it is a lettering pens. D, it is ink. O, di ba pag nagpa-practice tayo, hindi pwedeng mawala si letter? Si letter B ba? It is pencil. So, natural, kailangan natin si pencil para makapag-guide tayo. But, the correct answer here is the letter A. Guidelines. Kailangan may guidelines tayo. Opo? So, yung ano naman, B and C, kailangan talaga natin yan. Kung tayo ay magdo-drawing. But definitely, yung tinatanong po is, the practices of a good draftsman is never letter without a guideline. So, the correct answer is letter A. Question number 5. Oh, si Lester sumagot pa ng C. Okay, the correct answer is, ano siya? A, guidelines. Okay, si Sir Ryan nagtaano ng umbrella method is the key. Okay. Okay, next. Number 15. If a drawing has one surface that is parallel to the picture plane, then this method is called blank. If a drawing has one surface that is parallel to the picture plane, then this method is called blank. Parallel plane na i-discuss ko na po to kanina. A, it is a oblique drawing. B, isometric drawing. C, perspective drawing. Or letter D, orthographic drawing. Okay, very good sila.
Orthographic drawing ba ang tamang sagot sa question number 5? Future LPTs, it is orthographic drawing. Choose between the A or D. Pili po kayo dyan. A or D ba? Okay. Aabutin ang lisensya. It is oblique drawing. Very good. So, di ba guys, lagi kong sinasabi, si perspective drawing po, it is a what? It is a pictorial view of an object. It is seen by the observer of the eyes. Kaya po, hindi po pwede si perspective drawing. So, si isometric naman, lagi kong sinasabi, they have an equal measure. Okay. So, ilan yung degree nila? They have 30 by 60 degree triangle. Ano ang sinusukat nito? It is the width, height, and depth. Naunawaan po ba? Si orthographic drawing po, hindi po siya as a picture plane na tinatawag natin. So, ano ba si orthographic? It is sometimes known as a straight line. Yun po si orthographic drawing. Straight line siya. Naunawaan? Aside of straight line drawing, where the three basic views are shown separately, contractedly, this is also called isometric drawing. Kung ang ipinapakita po ay meron siyang three views. Ano po yung three views na yon? Or it is shown by a three figure. Okay. Yun po si orthographic drawing. So, si oblique drawing, it is talks about the surface of the parallel to the picture plane. So, the correct answer is letter A. Aabutin ang lisensya. Oblique drawing ang tamang sagot. Okay. Perpendicular plane po siya or straight line. Okay? Shout out kay Ma'am Ana Sheila Ganja and also kay Ma'am Maria Eloisa de Sierra. I-upload ko po to ma'am sa YouTube maya-maya after the live session. Hindi po kasi ako nakaduwal sa StreamYard. So, isa lang po ang inano ko mismo sa Facebook live. Okay, so next. Number 6. What do you call the type of drawing that has the principal advantages of presenting the object realistically or more clearly as it appears to the eye? Ito po yung kanina nyo pa isinasagot, yung question number 6. Again, what do you call the type of drawing that has the principal advantage of presenting the object realistically or more clearly as it appears to the eye? Axillary, B. Sectioning, C. Pictorial or perspective drawing, or letter D. Orthographic. So, di ba, pag sinabing orthographic, it is straight line or perpendicular line. Eliminate si letter D. Hindi rin po si sectioning. So, the correct answer is letter C. Kakayaning ipasa ang board exam. The answer is letter C. Naunawaan po? Okay, nasa pictorial
or perspective drawing po tayo. Yun po yung tamang sagot. Okay, next question. Define line used to show clearly the dimension limits called blank. Define line used to show clearly the dimension limits called blank. A. Center line. B. Extension line. C. Dimension line. Or letter D. Phantom line or section line. Okay. Yes, John Mark Talud. Okay. What is the correct answer? Oh, ito, may nagsasagot ng B. Okay, you have 1 minute to think before you answer, ha? I-analyze po yung question sa question number 7. Okay. Show clearly the dimension limits. Anong tawag doon? It is a center line? Tama ba? Center line ba? It is center line ba? So, isip-isip po tayo, ha? Kung ano ba talagang tamang sagot dyan. It is A or B. Ano po yan sa dalawa? Okay, marami pa pong sumasagot. May nakita na akong tamang sagot? Sa question number 7? May naguguluhan pa po dito? May naguguluhan pa po sa question. Okay, maraming sumagot ng letter C. Okay, mag-comment nga kayo sa akin bakit nyo pinili si letter C and si letter A. Bakit po? Bakit nyo pinili? Bakit po? Okay, very good, Ma'am Mering. Buen dia. Okay, tinitingnan ko yung mga nyo. Tamang sagot. Kung tatama ba. Okay, si center line po kasi, si center line is the lightest and funniest line in a drawing. So, hindi po siya yung hinahanap natin. Naunawaan. Hindi rin po si dimension line. Bakit? Ano po ba ang ibig sabihin na dimension line? Ha, in-explain ko na po to. Bakit, hindi si dimension line? Maraming sumagot ng dimension line. Tandaan, si dimension line po, it tells the accurate shape and size of the object. Okay? So, hindi po siya. And then, tatandaan, si dimension line po, they have a fine, dark, solid line. Naunawaan? Okay, anong hinahanap natin? Limits the dimension. Okay? Limits the dimension. Ang hinahanap natin. So, si A, it is the funniest line or lightest. Si dimension line naman is the fine, solid, dark line. O how about si letter D? Bakit hindi po
Tamang sagot si letter D. Because si letter D po, it is used to emphasize the light, weight, long, and short dashes. Siya po yung nag-i-emphasize ng light, long, short dashes sa perspective view of the object. Naunawaan po ba? So, it is the continuity of the instruction of the object without the destroying the continuity of exterior view. Naunawaan? Siya po yung hindi mo pwedeng i-destroy the continuity of exterior view. So, si letter B po, si extension line po, siya po yung tinutukoy natin na nagre-represent as a clearly dimension limit. So, the correct answer is letter B, extension line. Okay? So, ang extension line po kasi, they will start with starting going to the end point of the dimension. Okay? Clear po ba tayo? Okay? So, next, number 7. Again, number 7, the correct answer is letter B, 8. Okay. A horizontal guideline used to determine the general height of lowercase letters. A. Ano nga yung i-general natin dito para ma-determine natin yung general height of the lowercase letter? O it is baseline, cap line, waistline, or drop line. Ano po ba ang tamang sagot dito? Ano po ba yung tamang sagot dito? Ano po ang tamang sagot? Okay, iaano ko muna to. I-discuss sa inyo. Okay, pero kung alam na yung sagot, pakilagay na lang po sa comment section. Okay. So, nasa question number 8 na tayo, right? So, nakikita po ba? Okay, mag-draw tayo rito. So, for example, this one black. Kita po guys, future LPTs. Okay, this one it is. Pagpasensyahan nyo muna yung drawing ko ha. Kung medyo hindi siya maayos. Okay. Number 8. So, this one, mag-draw tayo. So, this one, okay. Ano natin? 1. Okay, yan. So, next. Nakikita po ba yung dinodrawing ko? Okay, so next is 1. Okay, pagpasensyahan nyo kung medyo bumabalik ko ha. Mahirap mag-drawing sa computer. Okay. So this one, anong tawag sa kanya dito sa area na to? It is CL. Ano yung CL? It is a cap line. Ano naman dito sa part na to? It is WL. Okay, anong tawag dyan? It is waistline. So, pagdating dito, ang tawag dito, it is a base line. BL. Okay, this one, it is BL, baseline. And dun po sa pinaka-last line, they will be called as a DL. Ano yung DL? It is drop line. Okay, ano ba si cap line? Si cap line is the upper horizontal drawn for the uppercase. Okay? So, next. Ano ba si waistline? Waistline is the horizontal guide and draw between the cap line
and the baseline. So, pagdating naman po dito sa pangatlong layer, they will be called as a baseline. Ito pong baseline, it is the horizontal line guide where the letters rest at the stand. Okay, si baseline or si drop line, it is the horizontal guide line drawn by the strokes and extended down going to the descender. Kaya siya po si drop line. Okay? So, next is, okay. So, ano po bang tamang sagot? A, B, C, or D? Dimension limit po. Find line used to show clearly the dimension limit. Okay, mali pala yung point inano ko. It is. Okay. But 7. 8. Number 8 pala tayo. Ba't naglagay ako dun sa number 7? So, ito si ulitin ko na lang Yan. Para ma-encounter nyo. Okay. Ulitin natin. This is, discuss ko naman, di ba? Ang tinatanong to determine the lowercase. Okay? This one is CL. It is CL. Followed by BL. And okay. So, I know. Okay. So, ito si nagkamali ako ng drawing. Mahirap pag tayo. Basta CL, ang pagkasunod-sunod niyan, CL, WL, BL, and DL. Okay? So, what is the correct answer in question number 8? It is, okay, CL, WL, BL, and DL. So, ano bang tamang sagot dyan? It is letter C. Waistline po. Okay? Waistline po ang tamang sagot dyan Letter C. It is a horizontal guideline used to determine the general height of the lowercase letter. So, the answer is letter C. Waistline. Hindi po si baseline. Kasi 'di ba sabi ko kanina, si waistline po is the horizontal guideline where the letters are rest or stand. Si capline naman po is the uppermost horizontal guideline. Pag si naman po, anong tawag dito, si drop line, it is the what? Stroke that extended or down to the descender. So, the correct answer is letter C, waistline. Okay, next. Letters that are composed of uniform with elements are classified as. Okay, uniform daw as an element. Italic letters. B, text letters. C, Gothic letters. Or letter D, Roman letters. Mahirap pag medyo malabo na ang mata, di ko napansin yung kanina. Okay, very good. Si italic po, 'di ba? Ang tatandaan natin, si italic, yung letters niya is slanting or inclined letter are classified as a italic letters. Si naman po, si text letters, it is includes as a style of an Old English text. Saan ginagamit yung Old English text? Yung yung text letter, saan? Sa mga, sa mga churches. Okay? Pwede nating gamitin yon. So, how about si Roman letters?
Si Roman letters po, they will be lettering by having a ascended and made up thin and thick elements. Yun po si Roman letters. Okay? So, ang ginagamit po sa text letters is spit ball pens. Okay? Yung style niya is C and D. Kaya ang tamang sagot po dito sa question number 9 is Sigatic letters. Pag ang tinutukoy natin as a uniform with an elements. Uniform po kasi, uniform letter ang Gothic letter. So, the correct answer is letter C. Gothic letters. Number 9. Horizontal line are the best drawn using instrument. O ano daw po yung ginagamit natin pag tayo ay gagawa ng horizontal line? A. It is T-square. B. Ruler. C. Meter stick. D. Triangles. Nakulangan ako ng R sa letter C. Okay, ano bang ginagamit natin pag gagawin natin is horizontal line? Okay, yung correct answer po sa number, ano bang tinatanong mo, Sir Ryan? Waistline po ang correct answer dyan, letter C. Pag ang tinatanong is general height of the lowercase letter, ang tamang sagot is waistline. Okay, sa question number, number 9, pag ang tinatanong is uniform elements, it is Gothic letters. Pagdating naman sa 10, ang tinatanong natin is horizontal line. Anong ginagamit natin? Best. Ang nakalagay is best drawn. Okay? Best drawn daw. Oh. Anong ginagamit? Best drawn, they will be used as a T-square, not a ruler and not a meter stick. The correct answer in number 10 is T-square. So next, the drawing pencil of a draftsman is graded the softest, medium, and hardest. Which of the following grades is softest? Ito daw yung pinakamalambot. Okay, it is A, 6B, letter B, HB, C, 3B, or letter D, 9B. Okay. Bakit po? Ano po ang tamang sagot dito? Ang ano kasi drawing letter as a good draftsman, may mga ano po yan, classification. Kung anong gagamitin mo. Kung hard ba, hardest, or softest. Okay, ano ba? Yung pinaka magandang gawin natin pag ito ang tinatanong. It is 6B ba? HB? Okay, eliminate natin si HB kasi si HB, hindi po siya malambot. It is a medium graded of the draftsman. Naunawaan po. So, hindi po siya pwedeng isagot. Eliminate po agad si letter B. Okay? So, you have 1 minute to think. You have 1 minute to think before you answer. Oh, sure na ba kayo na it is 6B? Bakit hindi nyo pinili si C, si 3B? Bakit di nyo siya pinili? Bakit po? Saan ba naka-align si 3B? Tsaka si 9B? May 9B ba? Di ba wala? So, eliminate si B and C. Okay? Okay, so the correct answer in question number 11 is letter A. Siya po yung pinaka malambot. Okay, next.
Okay, so number 11. Number 12. If your water system has a leak, when can you shut off the flow of the water? Kung yung water system daw, wala po kayong nababasa ditong leakage kung saan mang area ng lavatory. So, ang pinag-uusapan natin is water system. Yung water system is meron daw siyang leak. Alin daw po yung i-turn off nyo po dito? I-shut off. It is the gate valve, B, glove valve, C, check valve, or letter D, angle valve. So, ano pong tamang sagot dyan sa question number 12? Guys, anong tamang sagot dyan? You have 1 minute to think. Okay, very good. May mga nagsagot ng letter A. Okay, tingnan natin. Baka may maligaw pang magkamali dito sa question na to. Hala, baka may magkamali pa sa question na yan. Hala, magkakamali sa question na yan, ha? Ay, Diyos ko, Lord. Okay, tinitingnan ko kasi dito sa cellphone ko yung mga tamang sagot. So, ayan. Bakit hindi si check valve? Bakit hindi si check valve ang dito, sagot? Because si check valve, it is installed in a pipeline to prevent fluids from going to flowing the waters to the wrong direction. Kaya hindi po siya si check valve. So, si glove valve naman, hindi rin po pwede. Because si glove valve, it is a linear motion valve used to stop and start and regulate the fluid flow. So, hindi po si check valve. So, si angle valve, di ba ginagamit natin to saan? Sa lavatory. Aside of lavatory, they have a sink. Doon natin siya ginagamit. So, pag ang pinag-uusapan po natin is a leak through the process of water system to control the flow of the water, yung kailangan nyo pong i-shut off is the gate valve. Okay? The correct answer in question number 12 is letter A. Okay? Next. Okay. Dito tayo sa ito, number 13. Ano ba yung tamang sagot dito? Number 13. Ano ba? Yung tamang sagot sa number 13 ay, okay. Imagine 3 resistor in the parallel with the values of 22 ohms, 27 ohms, and 33 ohms. If a 12 volts battery is connected across this combination, what is the current drawn of the battery? So, ang unang i-compute po natin dito, ikukunin muna natin yung equal ni 22 ohms, 27 ohms, and also si 33 ohms. So, saka po natin kukunin si 12 voltage. Okay? So, ito ba ay 8.86? 1,700 ohms, letter C, 1.35 amperes, or letter D, A and D,
What is the correct answer in question number 13? Okay, again, I will repeat the question. Imagine 3 resistors in parallel with the values of 22 ohms, 27 ohms, and 33 ohms if a 12 voltage battery is connected across this combination. What is the current drawn of the battery? Ano daw po yun? It is letter A, 8.6 or 8.86. Letter B, 1,700 ohms. C, 1.35 amperes. Or letter D, A and B. So, you have 2 minutes to compute kung paano po makuha nyo yung ano dito, tamang sagot. Tapos titingnan ko po yung mga sagot ninyo and I will explain kung bakit yun yung pinaka main answer. Okay?
Okay. Wala po bang sound? Di ko napansin. Nakamute pala ako. Okay. Question number 10. Imagine, nag-compute, tapos walang sound. Kaya pala. Okay. So, number 13, again, i-explain ko sa inyo. Imagine the 3 resistors in parallel with the values of 22 ohms, 27 ohms, and 33 ohms. If a 12-volt battery is connected across this combination, what is the current drawn of the battery? So, tatandaan po, yung formula po dyan is RT is equals to R1 times R2 divided, plus R1 plus R2. Wait lang ha, ulitin natin. Okay, so RT is divided by R1 plus R2 plus R3. So ano po yon? So ang gagawin natin is, ilan yung first ohms na tinatanong natin? R1 divided by 22 plus R plus 1 divided by 27 plus 1 divided by 33. So, kunin natin yung total ng 22 ohms. 1 divided by 22 ohms is equals to 0.045 ohms. Okay, isulat nyo muna. 1 divided by 22 ohms is equivalent of 0.045 plus. Kukunin naman natin si 27 ohms, right? So, sa 27, 1 divided by 27 is equals to 0.037 ohms. Plus, kukunin natin si 33 ohms. 1 divided by 33 is equals to 0.0030 ohms. Okay, ipag-plus na po natin. 0.045 plus 0.037 plus 0.0030 is equals to 0.11279. Now, 1 divided by 0.11279 is equals to 8.86. Di pa po yan yung tamang sagot, right? Kasi may hinahanap pa tayong 12-volt battery is connected across this combination. Okay, listen. Ilan nga yung voltage natin? It is equivalent of 12 volts. So, 12 voltage divided by 8.86, the total is 1.35 amperes. Okay? So, the answer in question number 13 is letter C. Yun po yung tamang sagot. Okay, so pasensya na po kayo ha, di ko napansin, nakamute pala ako. So, para rin akong kanina na nagsosolve, yun pala nakamute ako, sorry guys. So, dito tayo sa number, 14. Okay, sa number 14 po, the total resistance of the resistor connected in series with this value such as 1.2 k ohms and 500 ohms. O ano daw po yun? It is blank. It is 17,000 ohms, 1,700 ohms, 2,500 ohms, or 500 ohms. So, tandaan, pag resistance of the resistor naka-connected po sa series, tapos ang value niya is paiba-iba, automatic, the solution is addition. Kasi nasa series connection po siya. So, ang po dyan, formula, RT is equals to R1 plus R2. Okay, bakit dalawa lang? Dalawa lang naman yung hinahanap natin na kailangan nating i-compute. Kahit dagdagan pa natin yan ng 5, ang computation pa rin dyan pagdating sa series ay plus. Naunawaan po. So, ilan yung 1.2K? It is 1,200. Ilan pa yung kasunod niya? 500 ohms. You will add 1,200 plus 500 is equals to 1,700 ohms. Naintindihan po?
So ito, this one, inulit ko lang to ha. I hope matandaan nyo pa. It is our previous discussion sa foods, right? A 50-gram serving size of a chiffon cake contains 3 grams of fat and 22 grams of carbohydrates and 3 grams protein. How many kcal are in a serving size of a chiffon cake? So, ilan daw po? It is A, 117 kcal, B, 127 kcal, C, 137 kcal, or letter D, 147 kcal. Okay, very good. So, ayan. Ilan ba yung future LPTs? Ilan yung pwede nating i-multiply pagdating sa fats? It is 9 or 4? Ilan po? It is 9 or 4? Okay, very good. It is 9. Oh. Okay, very good. May mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, para makuha natin, fats, it is equivalent of 9. So, sa 1 gram ni fats, it is equivalent of 9. Tandaan, sa 1 gram ni fats, it is equivalent of 9. Okay, sa 1 gram, it is equivalent of 9. Okay, sa fats yan ha. Okay, naanawaan po ba? Kasi yung iba, hindi naman food service management ang pinaka-major. Yung iba dito nasa electronics, nasa agriculture, and so on. So, ano ang value ng 1 gram ni carbohydrates? Pag carbohydrate po, ang equivalent ng 1 gram is 4. Okay? Sa carbo to ha. Okay. Next, C, protein. Ang 1 gram ni protein is equivalent ulit ng 4. Okay. Tandaan kasi may computation po sa board na ganito. O, ilan yung fats? Ilan po? It is 3 grams, right? Nasa 3 grams siya. So, ang gagawin natin, 3 times 9. Ilan ba? 3 times 9. 3 times 9, it is equals to 27. 3 times 9 is equals to 27. Okay, next. 22 times 4 is equals to 88. Okay, 88 yan ha. Next, 3 times 4 is equals to 12. So, para makuha natin, you will add 27 plus 88 plus 12 is equals to 127. Yun po yung tamang sagot. Basta, ang tatandaan nyo lang po dito is yung gram. Kung ilan yung equivalent ng 1 gramo. Pagdating sa fats, si carbohydrates, and si protein. Okay? So, kahit gawin pa yung 1,000 grams, gawing 200 grams of carbohydrates, 3,000 grams of protein,
hindi po kayo magkakamali sa computation. Kasi alam nyo yung equivalent ng 1 gram into a parts. So kahit ilang pa yung number ang makita nyo dyan, makukuha nyo pa rin ang tamang sagot. Naunawaan po ba? Ang carbohydrates po is equivalent of 4. Ganon din po si protein. Okay? So next. Ito, bago to. Kasi 1 to 18 lang yung na-prepare ko po sa inyo ha. A very sensitive meter which is used to measure tiny currents. Okay? A very sensitive meter which is used to measure tiny currents. A. It is galvanometer. B. Ohmmeter. C. Ammeter. D. Voltmeter. Bakit sinabi niyong ammeter? Tiny current po ang pinag-uusapan natin. Okay. Is used to measure a tiny current. Tiny current. Bakit may sumasagot ng ohmmeter? Bakit? So, ang pinag-uusapan natin, pag tiny current, it is galvanometer. Yun lang po yung tatandaan ninyo. Pag tiny current, it is galvanometer. Pag ohmmeter po, it is the instrument for measuring a electrical resistance. Okay? Pag ohmmeter, it is the measuring the electrical resistance. Okay, pagdating naman sa ammeter, it is the what? Instrument using the or measuring the ammeter. From the word ammeter, it is a current, right? Voltmeter, it is the measurement of voltage. Naunawaan po ba? So, saan po ito ginagamit natin? It is the resistance to be measured may be connected to the instrument in parallel or series. Si ohmmeter, it is this instrument for using electrical resistance which expressed in ohms. So, either that they have a simplest form of ohmmeters that the resistance to be measured may be connected to the instrument in parallel or series connection. Okay? So, if unparallel, the instrument will draw more current as a resistance increase. Yun po si ohmmeter. So, how about si ammeter? Ano ni ammeter? Function ni ammeter? Okay, anong function ni ammeter? Okay, pag sinabing ammeter, it is the instrument used for current. Okay, so it is measured for a current in a circuit, right? So electric currents are measured as in amperes or letter A. Yung symbol niya is letter A. So, for direct current po, ginagamit po natin si ammeter. Bakit? Si ammeter po is connected in series with the circuit in which the current is to be measured. Yun po yung pinaggagamitan. So, again, pagdating sa voltmeter, natural, gagamitin natin to sa voltage. Okay? So, pag tiny current po ang pinag-uusapan natin, gagamitin natin para ma-measure natin yung tiny current, you will use a galvanometer. So, the answer in question number 16 is letter A. Okay, question number 17. Electronic tools can last lifetime if they are A. Used in many purposes. B. Inhibit rust because they are not lubricated. C. Properly used based from the instruction given. Or letter D. Clean once in a while.
What is the correct answer? Analyzation tayo ha sa question number 17. Electronic tools can last lifetime if they are A. Used in many purposes. Ginagamit ba natin yung electronic tools used in many purposes? Or letter B. Inhibit rust because they are not lubricated. Tama po ba? Or letter C. Properly used based from the instruction given. Okay, ano pa ang tamang sagot dyan? Ang tamang sagot? Okay. The correct answer in question number 17 is letter C. It is properly used based from the instruction given. So, bakit gagamit kayo ng isang tools na hindi nyo alam kung saan nyo to gagamitin? Naunawaan. So, ang electronic tools, ginagamit po natin to sa dapat nilang paggamitan. Hindi po pwede na ang tools is gagamitin natin sa kung saan-saan. Okay, they have a possibility na magkaroon ng aksidente. O for example, alam niyo na yung pang-soldering tools ay ginagamit pang solda, ginamitan nyo ng screwdriver. So, ang screwdriver ba ginagamit pang solda? Hindi. So, kaya ang mga electronic tools po na dapat gamitin natin is naka-based sa instruction at sa kung saan pwede nila itong gamitin. Okay, so the answer in question number 17 is letter C. Okay, this is last. A kind of diode which convert electrical energy to light. Again, a kind of diode which convert electrical energy to light. A. Rectifier diode. B. Varicap diode. C. Zener diode. Or letter D. Light emitting diode. So, pwede daw niyang i-convert into electrical energy to light. Ano daw yon? It is? Okay, very good. Okay, parang yung sumasagot lahat major in electronics ha. Okay. Okay, very good yung nasa namin, nasa group chat. Yung ibang future LPTs dito, nagtutulungan talaga sila on how to solve the question. Okay. So, ayan, alam na nila kung paano mag-solve. So, kailangan nyo lang talaga dyan, alam nyo yung equivalent in 1 gram. Kung ilan ba yung equivalent ng 1 gram into a fats, calorie, and, fats, protein, and carbohydrates. So, in question number 18, ginagamit natin to convert electrical energy to light. The answer is letter D. Light emitting diode. Not a rectifier, not a varicap, and also not a Zener diode. Okay? So, ayan.
So, yung kanina, solve pala ako ng solve, nawalan tayo ng, nakamute pala ako, di ko napansin. Di ko nahalata. Okay, so, in-explain ko na lang ng mabilisan. Yung question number 30, question number 12, 13, 14, and 15. Okay, mabilisang question. Yung nangyari kanina. Queen Rowa, di ka pa rin ba nakaka-add doon? Di ka pa rin ba kasali doon? Wait lang ha, Queen. Saan na ba to? Si Queen Rowa, di pa pala to nakaka-add. Sino pa ba? Miriam Ambing. Okay, so ayun, pasensya na kayo minsan ha. Minsan nagkakandaduling-duling na ako. O, shout out sa kay Kim. Ang pinaka-major pala niya is dress making. Okay, sino pa to? Alex, bukas magla-live pa rin ako pero hindi po talaga, ang live po natin paggabi is more on shortened period lang. Mga nasa 20 question, ganon. Kasi may pasok po ako ng 7 to 5. So, kaya ang ginagawa ko niyan is sinisingit ko lang pag may oras ako makakapag-live tayo. So, sa Friday po kasi, pwede tayong makapag-live Friday, Sabado at Linggo. Kasi oras po yan ng wala naman na. Kaya nga yung mga gagawin sa school, pinapaspasan natin gawin. Kasi ilang days na lang, magte-take na kayo ng board. Diba? So, yan, palapit na ang February. O, dapat paspasan na tayo ng pagre-review. O, kailan ba ang exam? It is March. O, ilang days na lang. Mahigit isang buwan na lang ang pagre-review nyo. O, 60 days na lang. Kaya dapat paspasan na ang pagre-review. O, mga 2 buwan pa naman pala. 60 days. Okay, si Queen Rowa pala. Sino ba ang kasali dito? Okay. Sino po ba yung dito? Kasali na sa group chat namin. Ipa-add ako kay Queen Rowa. Saka sa ibang nag-aano pa dito. Nakikinig sa live. Ano to? Sino pa to? Belly. So, kung may po kayo, yung mga nasa group chat na po, nasa GC, pa-add naman po ako dito sa mga gustong sumali sa group chat natin. I-add nyo na lang po. Pag may gustong sumali, add. So, kung puno na po yung group chat natin, gumawa na lang tayo ng another GC para makapasok yung ibang doon. Ibang gustong sumali sa natin. Gawa na lang ulit. Kasi kung puno na, kasi sabi ng iba, puno na yung isang doon, GC. Parang hindi na siya So, gawa na lang ulit ng panibagong group chat. Sir Rodel Ruiz, gawa ka po ulit ng another GC natin. So, yung mga hindi na po kayang sa natin is i-add na lang po natin doon. Okay, so kasi sa GC natin nagkakaroon ng drills, sharing of the mga resource material na makakatulong para sa
pagpasa sa board. So, may drills din po sila. Tulungan po sila doon. So, hopefully, sa gagawing isang group chat, mas maganda na ganun din po ang gawin ninyo. Okay? Magkaroon din po ng tulungan, sharing of the resource material. Kasi parang may nag-PPM sa akin, kaya kung mapapansin nyo kanina, parang hindi ako nakatingin sa camera kasi tinitingnan ko po yung cellphone. Kung sino-sino yung mga nagme-message, doon pa ako nakatingin. So, tinitingnan ko, sabi nila, yung iba daw di na mai-add kasi nga puno na. Puno na yung group chat doon. So, ang gagawin natin, para may GC ulit tayo, magkaroon ng collaboration, we make another GC. So, yung hindi po kayang ipasok doon, ipapasok doon sa bagong group chat na ginawa. Okay? Para fair lang po tayo. So, yung mga nasa group chat naman na bago, sharing na lang po kayo ng mga resource materials nyo para lahat po kayo papasa. Tandaan, in demand po ang major subject natin. So, kailangan po tayo. Okay? Unlike sa ibang majorship na napakarami na. Ang TLE, mahirap hagilapin yan. Okay? So, tinuturo pa natin more on skills. Kaya, in demand ang major natin. Okay? So, kung ayaw naman yung ibang pasado na, yung iba, hindi pumapasok sa DepEd. Ang ginagawa nila is, nag-a-apply nilang sila sa TESDA as a assessor. Okay? Sir Rodel Ruiz, kung gising ka pa man po, gawa ka po ng panibagong GC. Ipasok po natin, Sir Rodel, yung mga gustong sumali ulit. Okay, pag pag electronics, there's a lot of computation, lalo na sa electricity. Minsan malilito ka kasi doon na lang, basic nga, it is division, subtraction, and multiplication, but the process medyo nakakalitong intindihin. Pero kung ang mga talaga is major in electronics, madali lang po yan. Okay, may kanya-kanya po tayong strength and weaknesses. Mas maganda kasi na sa isang grupo or GC, kung ang major mo is electronics, mag-share ka ng knowledge and ideas. Okay, kung ikaw naman ay major in food service, share ka ulit ng ideas and knowledge para lahat po matuto. Kung ikaw naman ay major in fishery, plumbing, electricity, sharing na lang po tayo. Para pagdating sa sa board, actual board, hindi po kayo mahihirapan. Okay? So, Queen Rowa, gising ka pa ba? Kung hindi magawa ni Sir Rodel yung GC, pwedeng ikaw na lang po muna yung gumawa ng GC, group chat natin. Okay, kasi parang busy-busy yung yung grupo na yun sa pagsasagot ng nila, drills. Apo, may mga ICT po, doon, major. Collaboration po sila doon. Okay. So, ayan. End na po ako ng live. So, pag nakagawa na ng, message yun ako. Kasi yung iba na ko yung pangalan, pending pa rin sa papers ko. Yung nila, pangalan. Di ko pa nagagawa ng, group chat. Okay. Okay, so yan guys. So, dun sa second GC account, magsesend din po ako ng mga doon, let reviewers, para pair lang po. Okay, so yan. End ko na po yung live kasi it is 10:45 na. Maaga pang pasok bukas.
Okay, thank you for watching and sana natuto kayo kahit nawalan ng boses kanina sa number 13 and 13 to 15. Nag-explain pala ako, naka-mute din naman ako. Okay, buti na lang may nagsabi. Kasi baka natapos ko yung discussion, salita ko ng salita, di ko napansin. Okay, so ayan, good night. Have a sweet dreams. Okay, bye. Thank you for watching.